Ang tagumpay ay palaging posible para sa mga taong tumatangging ihinto ang laban. At ang katapangan ay ang pagsupil sa iyong mga kinakatakutan. Ngunit ang kawalan ng takot ay hindi mo pwedeng sabihing katapangan dahil minsan ito ay nagiging kahangalan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang itinaas ang kanyang lahi buhat sa napakababang pagtingin dito. Nagkaroon ng malaking puso sa kabila ng kaliitan ng kanyang pangangatawan at iwinawagayway ang bandila ng kanyang bayan sa kada labang napapagtagumpayan. Ngunit aanhin mo ang sobrang katapangan kung ang ibig sabihin nito'y kapabayaan, masabi lang na wala kang inuurungang laban. Magagapi mo pa kaya kapag kapahamakan na ang humahamon sa iyo? Ang kwento ni Francisco Villaruel Gilledo o yung tinaguriang Greatest Asian Fighter in Boxing History. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Francisco Villaruel Gilledo sa totoong buhay ay isinilang noong unang araw ng Agosto taong 1901. Siya ay tubo sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental. Hindi na naging maganda ang kanyang kapalaran sa simula pa lang dahil 6 na buwang sanggol pa lang siya noon nang iwan sila ng kanyang tatay. Lumaki si Gilledo na katuwang ang kanyang nanay sa pag-aalaga ng mga kambing ng isang hasyendero sa kanilang lugar noong mga panahon na yun. Nung siya'y 11 taong gulang na, naglayag siya patungong Iloilo upang doon ay makipagsapalaran. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano hanggang sa magkaroon siya ng kaibigan na mahilig magboxing sa lugar na iyon. Nang maganda na ang samahan ng dalawang batang ito, naglayag muli sila patungong Maynila para doon harapin ang kanilang magiging kapalaran. Napadpad at nakapanirahan sila sa Tondo kung saan naging laman ng lansangan ang batang si Gilledo. Malimit siyang mapalaban ng away laban sa kapwa niya bata na mga palaboy sa kalye. Ang kanyang galing sa pakikipagsuntukan ang nakapukaw sa atensyon ng Amerikanong promoter na si Frank Churchill na noon ay nasa Maynila. Bagamat nung mga panahong iyon ay uso na ang pagboboksing, naging limitado lamang ito para sa mga Pilipino dahil nga sa napakaliit nila para sa larong pang-Amerikano, kaya't kadalasan ay nababaliwala o wala silang bilang sa larangang iyon. Pero nang ma-impress ang promoter sa maliit na taong ito, nagsimula siyang alagaan at sanayin si Gilledo para sa tamang